Magandang araw po sa ating lahat at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga sandaling ito na tayo ay kanyang binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral muli ng kanyang mga salita. Isang pribilehiyo po actually na tayo ay makapakinig, makapag-aral ng kanyang mga salitang punong-puno ng pag-asa. Ganito po, bago tayo tuluyang magsimula, darako tayo sa ating panalangin. At bago tayo manalangin, mga kaibigan at mga kapatid, dyan sa Philippines, maging dito sa kalakhanang Amerika, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga sandaling ito. Ganito po ang sinasabi sa Book of Revelation chapter 3 verse 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, napakagandang statement na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Na lagi po siyang nag-aanyaya sa lahat ng tao na magbukas ng kanilang mga puso upang siya po ay malayang makapasok. Alam niyo, ito yung isa sa pinakamagandang ipinapakita ng Panginoon, yung pagrespeto o paggalang sa atin. Siya na Diyos ay kumakatok. Bakit po kaya siya kung kailangan pang kumatok? Ba't hindi na lang siya kailangang pumasok? Gayong siya naman ay may kapangyarihan at the same time, siya naman talaga ay Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa katotohanan, binibigyan po lagi tayo ng Panginoon ng kalayaang i-practice yung kalayaang nasa atin. Yung bang kung kusang loob ba tayong mag-aanyaya sa Kanya, papahintulutan ba natin siyang malayang makapasok at mangusap sa atin sa Kanyang mga adikain at kagustuhan para sa atin? Yun po ang gusto ng Panginoong Diyos. Hindi po siya kaagad-agad papasok na hindi ka binibigyan ng kahandaan, opportunity, paggalang, ika nga. Dahil yung pong kanyang palatuntunan ay kakaiba po sa palatuntunan o kinagawian po natin. Ang lakad na gusto niyang lakaran natin ay kakaiba at bago sa atin yon. Kung kaya mayroon po dapat talagang pagkukusa ng pagbubukas ng ating mga puso't isipan na siya ay anyayahan na makapasok sa ating buhay. Magkaiba po ang standard ng Diyos sa pamantayan natin. Iba ang laman ng ating pag-iisip, iba ang isipan ng Diyos. Iba ang gusto ng Panginoon sa atin, sa gusto natin. Ang gusto ng Panginoon tayo ay maligtas, ang gusto natin maligtas sa paraan natin. Yung bang tayo ang gumagawa, mga kapatid, magkaiba eh. Ang gusto ng Panginoon, sumampalataya ka para ikaw ay maligtas. Ang ginagawa naman natin para maligtas, naghahanap tayo ng relihiyon, at kung meron na tayong relihiyon, kampante na tayo dun sa relihiyon, without establishing our relationship to the Lord. So yan po ang big mistake na nangyayari sa atin. Kaya kung may mag-anyaya ng pag-aaral ng kanyang salita, ang nasasabi kaagad natin, ay may relihiyon na ako eh. Hindi ko na kailangan yan kasi may relihiyon na ako. Yun ang big mistake na nagaganap sa tao. Kaya, yung pagkatok ng Kristo sa Revelation 3:20, pagbibigay po yun sa atin ng pagrespeto, paggalang, at pagpapalawak ng pangunawa. Mag-iisip ka bakit kailangan siyang kumatok, bakit kailangan siyang makiusap.
anong iisipin doon, mga kapatid? Ang Diyos na ito na kumakatok ay banal. At ang kanyang kinakausap, tayo yon na makasalanan. So ang makasalanan at ang banal na Diyos, hindi po yan magkakasundo. Maliban na ang tao ay magpakababa, talikdan ang kasalanan, at bigyang daan ang kagustuhan ng Panginoon. Doon lang po yan magkakasundo. Pero hanggang ang tao, tayo, ay mananatiling nakikipagtunggali sa Diyos, hindi po tayo hindi magkakaroon ng kasunduan. Yun po ang mabigat. Pero kung bubuksan ng tao ang kanyang isipan, tatanggapin si Kristo, sasampalataya, naniniwala po ako. Yung sinabi niya, pag nagbukas ka ng pintuan, hahapong kasalo mo siya at magkasama kayo. So hindi ka na nag-iisa. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pribilehiyong ipinagkakaloob mo sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong banal na salita. May mga kapatiran kami sa Philippines, sa church, mga unsaved loved ones namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ganon din sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Tulungan mo po sila na maunawaan nila ang iyong mga salita. At kung mayroong manunood na nais na sumampalataya at maligtas, mangusap ka po sa kanya, Panginoon. Mga kapatid namin sa ibayong dagat, kamukha ng Middle East, sa Saudi Arabia, kamukha ng mga kapatid namin dyan sa parte ng Hawaii, sa Singapore, sa Canada, maging sa parte po, Panginoon, ng New Zealand at maging kahit sa Europe, idinadalain po namin ang mga mananampalataya. Mga kapatid namin, Panginoon, dito sa Amerika, salamat po sa kanilang patuloy na pagsubaybay, panonood, at kung mayroon silang kailingan, Panginoon, na nais nilang idulog, tulungan mo sila, Panginoon, magmensahe upang ipaabot sa iyong lingkod ang mga prayer request. Salamat po sa pribilehiyong ito na makapag-aaral kaming muli. Pero bago po ang lahat, Panginoon, patawarin mo po kami. Kami ay nagkakasala, nagkakamali, sapagkat tunay, O Diyos, sa panahon na hindi namin gaanong nababantayan ang aming mga kilos at galaw, mga lakad at pananalita, nagkakamali kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kaming maging karapat-dapat sa iyo sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Palakasin mo po ang aming mga pangangatawan, patatagin mo ang aming pananampalataya, at turuan mo po kami na maging mabuting katiwala sa lahat ng mga biyayang ibinibigay mo sa amin araw-araw upang kami ay mabuhay ng maayos ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo po kami araw-araw, hindi lamang sa pag-aaral ng iyong salita, kundi sa lahat ng sandali ng aming buhay. Ingatan mo po kami. Maraming salamat, Panginoon, sa mga susubaybay, manunood, at magiging bahagi sa pagpapalaganap na iyong ebanghelyo sa pag-share ng mga videos. Iingatan mo po ang bawat isa, sapagkat yan po ang aming dalangin kay maluwalhati sa pangalan ng bugtumanak na si Jesus. Amen at amen. Okay, mga kapatid, tatalakay natin sa oras nito ang isang tanong na ipinaabot sa inyong lingkod. Ang tanong po ay ganito: Pastor, ang Panginoong Hesukristo po ba
ay Diyos na nagkatawang tao? Ano ang inyong masasabi tungkol sa issue nito? Yun po. Alam niyo mga kapatid, ang aking madalas na isinasagot ay ganito. Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Hindi po tayo basta nagbabasa ng talata mula sa Biblia. Inaalam natin muna ang background ng bawat babasahin nating talata upang sa pagpapaliwanag ay maging klarado kahit sa maikling sandali ay maliwanagan at maunawaan. Sa tanong na ito mga kapatid, nais kong bago natin sagutin, dahil napakadali sagutin ng yes or no. No po. Pero hindi ganun kadali yun. Nagaya ng ginagawa ng iba. Pag nakabasa ng isang talata, tapos na. Hindi po. Maraming mga talatang kinakailangan nating iugnay upang yung ating pagpapaliwanag at conclusion ay maging naaayon sa sinasabi, sa sagot ng tanong. Kaya bago natin sinasagutin ang tanong para sa madaling maunawaan, mga kapatid, klarado po sa Biblia. Pagbalik-baliktarin mo ang Biblia, may nag-iisang Diyos lamang. Iisa po ang Diyos. Ang Diyos na ito ay may tatlong persona. Dito po may problema Dito may problema. Ang bumabasa ng Biblia. Bakit? Dahil hindi po nila talaga na pag-uunawa ang tungkol sa katotohanan ito. Kaya may mga tanong na ang Panginoong Jesucristo po ba ay Diyos na nagkatawang tao? Kaya may mga tanong na ganyan dahil hindi po na ipaliwanag ng iba yung buong katotohanan. Kaya wala pong tigil ang bangayan tungkol sa issue na yan dahil hindi po na ipaliwanag. Ulitin natin. Dahil sasagutin po ng talata yan lahat. May nag-iisang Diyos sa langit. Yan po ang buong katotohanan. At ang Diyos na ito ay may tatlong persona. So ang tawag diyan, Trinidad or Trinity. Kaya nga mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diba? Yan yung Trinity. Po. So ano ang katibayan na ang Diyos ay may tatlong persona? Di ba? So papansinin po natin doon ang unang illustration, pagpapaliwanag, ay makikita po yan sa Matthew chapter 3 verses 16 to 17. Ang tatlong persona ay nag-display doon sa Matthew chapter 3 verse 16. Ipinakita, nagpakahayag, ika nga. Ang Ama nagsasalita sa langit, ang Banal na Espiritu bumababa kay Kristo, at si Kristo ay binabautismuhan. So, hindi po doon natapos ang paglalarawan ng tatlong persona, mga kapatid. Nang mabuhay na maguli ang ating Panginoon, after ng mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, at sapagkat kailangan niyang ikomisyon ang eklesiya, ang church, inutusan niya po ang mga alagad,
humayo kayo, aralan ninyo ang buong bansa, ang lahat ng mga bansa. Pagkatapos nyo silang aralan, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. 3 persona po yan. Ang tawag diyan, Trinidad. Hindi po natapos yan. Sa 1 John chapter 5 verse 7, King James Version, ang inyong basahin, mga kapatid, napakaliwanag nitong talata nito. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. The Word dyan, si Kristo. Ang salita dyan, o ang berbo, ay walang iba, kundi si Kristo. Klarado po yan, mga kapatid. So bakit ang tanong, si Kristo ba ay Diyos na nagkatawang tao? Sasagutin niya ng klarado ng Biblia. Pero dahil nga po, hindi matanggap ng iilan, no po, ang teaching ni Christ, ang teaching sa Biblia, na mayroong isang Diyos na may 3 persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Isa sa magandang pagbasihan natin, tayong tao, tayo ay iisa, ako ay iisa. Pero binubuo ako ng 3 sangkap. Ano yun? Meron akong katawan, meron akong kaluluwa, meron akong espiritu. Pero nag-iisa ako. At yan po ay makikita ninyo sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talata ay 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ang liwanag po, mga kapatid. Ang aral ng 3 persona, isa na namang pagkakamali ng mga hidwang grupo. Ang aral ng 3 persona, kung bakit nagkakawindang-windang sila, no po, mga kapatid, ito mga hidwang grupo, mga nalinlang ng bulaang sugo, bulaang propeta, ang naging malaking problema po nila, mga kapatid, ang aral na Trinidad ay aral daw po yan ng Roman Catholic Church. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag niyong pinagbibintingan o huwag niyong iaakusa ang isang particular na relihiyon na nung panahon na yon na iniaaral ni Kristo ay hindi pa nag-i-exist. Wala pang Roman Catholic noon. Actually, Catholic hierarchy pa nga ang tawag eh. Ang Catholic hierarchy ay nabuo lang yan 3rd century. Ang teaching ni Christ nung panahon pa ni Christ. 1st century. Paano mong ibibintang ang Trinity doctrine na binuo lang ng Roman Catholic Church? No. Hindi po sila ang naggawa niyan. Dahil hindi rin po sila ang gumawa ng Biblia. Dahil bago pa sila nag-exist, may Bible na. So mali po yung charges o yung paratang na ang aral ng Trinity nanggaling sa Roman Catholic. No, hindi. May Bible na bago pa dumating ang Roman Catholic Church. Sapagkat ang Catholic hierarchy ay nagsimula 3rd century. 1st century mayroon ng church.
May Christianity na. Na-establish na ni Christ ang kanyang teaching. Paano mo iaakusa ang Roman Catholic tungkol dyan? Same thing with the pagtitipon ng first day of the week. Roman Catholic din daw may gawa nun. Kaya yun po nagkakagulo nagkakawindang-windang. Bakit? Inaakusa nila ang isang particular na group na wala naman talagang kinalaman actually. Hindi sa dinidepensahan ko sila. Nilalagay ko lang sa tama. Bakit? Ayun po yung tama Hindi naman sila nauna sa Bible Di ba? Yun po yung katotohanan. So kaya, pag tininan po natin yung teaching na yan, wala pa po sila teaching na ng Bible yan. No po. Ang totoo na, hindi naman talaga totoong Christianity ang daladala niyan 50% Christian, 50% paganism. Sumulpot yan ng 3rd century. So yun po ang katotohanan kayo mga kapatid. Ulitin ko hindi yan tinuro at hindi yan aral o hindi yan pinabricate na teaching ng Catholic Church. Dahil sumulpot ang Roman Catholic Church 3rd century. Inuulit ko lang po sa inyo yan. Now, so mauunawaan ng kahit sino ang humanity at divinity of Christ kung nauunawaan niya ang teaching ng Trinity. Yun po yun, mga kapatid. Kaya dapat maging klaro sa atin ang mga bagay nito. Tingnan po ninyo. Bago natin tuluyang sagutin ang katanungan, mga kapatid. Sa pagtatayo ng Eklesiya, at hanggang sa matapos ang Eklesiya, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ang hidwang pananampalataya, hidwang grupo, hindi talaga itinatag ni Kristo. Lagi pong sablay. Laging may sablay. Ano po? Dahil bakit ko nasabi? Ang overall guide o teacher ng Eklesiya, ang tagapanguna, tagabantay ng Eklesiyang itinayo ni Kristo, hindi po tao. Hindi po tao. Banal na espiritu. Pansinin po ninyo yan. Si Kristo, sinugo ng Ama. Itinayo ang Eklesiya. Nung maitayo ni Kristo ang Eklesiya umakyat sa langit, sinugo ang banal na espiritu para gabayan, pangunahan ang Eklesiya. Ang tinatag ni Kristong Eklesiya, hindi po yan ipagkakatiwala ni Kristo sa tao. Dahil bakit? Ang nagtatag ng Eklesiya, banal. Ang Diyos, ang Kristo. Ipagkakatiwala ba ng second person sa atin bilang tao? Hindi po. Kaya susuguin niya ang banal na espiritu at gagabayan niya ang buong Eklesiya. Dahil yun po ay banal. Ang Eklesiya ay banal. At kaya dapat pangunahan siya ng banal. Hindi siya po pwedeng tao. No po, ganun po ang katotohanan. Basahin yung mabuti ang John chapter 16. Sinugo ni Kristo ang banal na espiritu upang gabayan ang Eklesiya. At nung ang banal na espiritu ay gabay na, sinugo naman ng banal na espiritu ang mga alagad. Now, so ganun po yan. Kaya yung tatlong persona, napakahalagang aral yan. Hindi yan basta
sabihin natin, ay, ang tatlong persona naman, ang Trinity naman, gawa lang ng Roman Catholic yan eh. Ulitin ko ha, wala pang Roman Catholic hierarchy, wala pang Catholic hierarchy. May teaching na ang Bible about Trinity. Nandyan na po ang aral na yan. Iniaaral na ni Kristo. Dahil itinayo ni Kristo ang kanyang eklesiya, 1st century. Dumating ang Catholic hierarchy, 3rd century sila sumulpot. Ganun po, yan po yung totoo. Kaya, wag natin i-charge ang sino mang particular na group na wala naman talaga silang kinalaman tungkol sa issue na yan. At kung meron man silang mga ginawang mga sarili lang record na kunwari sila ang may gawa, ay blasphemy na po yan. Dahil bakit? Mas nauna ang Bible kaysa sa kanila. Okay. Now, puntahan natin yung tanong. Dahil ang tanong, ang sabi po, Pastor, ang Panginoong Hesukristo po ba ay Diyos na nagkatawang tao? Mga kapatid, maganda po talaga na binabasa natin ang banal na kasulatan. Napakaganda po talagang kailangan nagbabasa tayo ng Biblia. At tinitingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan po ninyo. Ang unang sagot ng Biblia ay ito. In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word, ano sabi? Tingnan natin. Mukhang na pag-type ko ay na iba. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po ang sabi, di ba? Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ano daw po yung berbo? Ayon sa pagkakahayag ng talata, sumasa Diyos, at the same time, Diyos. Napansin po ninyo? Yung salita, yung berbo, mismo ay Diyos. Sino ba yung berbo na yan? Kailangan natin kilalanin kung sino yung berbo na yan. Hindi po natin bastang sabihin, ay, si Kristo yan. Hayaan muna nating isa-isay ng banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi, ang berbo ay Diyos. Wala na pong duda doon. Ang berbo ay Diyos. Sa pasimula, siya ay berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Pagdating po sa talatang 14, and the Word, berbo yan, was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of glory and truth. Basahin natin ulit. At nagkatawang tao ang berbo. Ano ba yung tanong? Ang Panginoong Hesukristo ba ay Diyos na nagkatawang tao? Basa. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Ano pa? At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So anong ginawa nung berbo? Nung magkatawang tao, nakipag-fellowship sa mga alagad, nakisama sa mga alagad, nakahalubilo ng mga alagad. Sino siya?
Diba? Kailangan malaman natin. Sino tong berbo na ito? Diba? At nagkatawang tao ang berbo. Ibig sabihin, nagkatawang tao ang Diyos. Dahil ang berbo ay Diyos eh. At nagkatawang tao ang Diyos. Itapon na niyan. Nagkatawang tao. Sa pahayag ng Bible, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian at tumahan sa gitna namin. Alam niyo mga kapatid, sa Matthew chapter 8 and verse 20, may sinabi ang Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst of them. Sabi ng Panginoon. So, yung presence ng Panginoon, kasama natin. Ano man yung pagtibayin ang presence ng Panginoon dyan? Ano man ang inyong ilapat na disiplina, ang presence ng Panginoon nandyan, nakikinig siya sa madaling salita. Pero sabi po ay, at nagkatawang tao ang berbo. Di ba? Now, tingnan natin. Dahil sabi ng talata sa John 1:1, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ay di ba ang itinatanong, nagkatawang tao po ba ang si Kristo po ba ay Diyos na nagkatawang tao? Ang sabi ng Bible, at nagkatawang tao ang berbo. Yang berbo na yan ay Diyos. Now, gaano tayo kasigurado na yung nagkatawang tao ay si Kristo? Tama? Paano ipinakilala ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo tungkol sa issue na ito? Kailangan nating makuha ang mga dapat na impormasyon. Dito po sa Pilipos, sa Pilipos 2, 6 hanggang 8, na siya, si Kristo po yan. So siguro sasabihin nyo sa akin, Pastor, ba't mo nasabing si Kristo yan? Na siya. Diba? Kaya ko nasabi dahil yun, abangan nyo na lang. Bagamat nasa anyong Diyos, apasin po ninyo, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay sa Diyos. Di ba? Anong ginawa niya? Kundi bagkus, hinubad niya ito. Para magkatawang tao, ang berbo na Diyos, uhubarin niya yung pagka-Diyos niya. Napansin po ba ninyo yun? Hinubad niya ito. Alin? Yung pagka-Diyos. Bakit? Magkakatawang tao nga eh. Ay kung mananatili ang Diyos, magkakatawang tao yan? Hindi. Mananatili ang Espiritu. Hindi mamamatay yan. Bakit? Hindi namamatay ang Espiritu. Kaya nga minsan, ang pinag-uusapan, ang Kristo, iuugnay yung katangian ng Diyos. Huwag mong iugnay yung katangian ng Diyos sa humanity of Christ. Bakit? Ang humanity namamatay, ang katawan ni Kristo mamamatay. Pero yung divinity niya, ay hindi mapapatay yun. Espiritu yun eh. Diba? Now, anong ginawa ni Kristo? Pantay sila eh. Hinubad niya yun. Para bakit? Maging mababa siya. Magkatawang tao siya. Now, anong nangyari? Kundi bagkus hinubad niya ito. At nag-anyong alipin. Alipin ba siya? Pansinin ninyo, nag-anyong alipin. Ano pa? Na nakitulad sa mga tao. Isipin niyong mabuti. Kung tao na yan, makikitulad pa sa tao yan.
Grabe naman kamangmangan yan. Tao na makikitulad pa sa tao. Di ba? Kaya yung tanong, na kung si Kristo ba ay Diyos na nagkatawang tao, ay pwede ko na sabihin, oo. Sa liwanag ng talata na yan, nakitulad sa tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Nagkatawang tao nga eh. Ano nangyari? Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Sino bang namatay sa krus? Na dinidescribe dito ni Apostol Pablo? Ay di ba si Kristo? So ano ang sagot doon sa tanong? Oo. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Alam niyo kung bakit, ulitin natin ha, bakit nahihirapan ang mga hidwang sulpot na relihiyon na pinangunahan ng mga bulaang sugo, bulaang teacher, at nangaral ng kaligtasang puro panaginip, walang katotohanan. Pati sarili nila, pinagluloko nila. Dahil hindi po nila inunawang mabuti ang bawat bahagi ng banal na kasulatan. Kung hindi hinubad ni Kristo ang pagka-Diyos niya, hindi po siya mamamatay. Kailangang gawin ni Kristo ang kanyang misyon upang maligtas ka at ako. Kinuha niya ang katawan, nagkatawang tao siya para mabayaran lang yung pagkakamali mo, yung kasalanan mo. Naku nga, nagiging malaking issue sa iilang huwad na mga ngaral ang pagka-Diyos ni Kristo dahil hindi po nila naunawaang mabuti ang katotohanan ito. Ano-ano ang nagpagulo sa kanila? Actually, na hindi nila napang-unawa. Ang nagpapagulo po sa kanila ay mga talata din ng banal na kasulatan na dapat sana inunawa muna nilang mabuti bago sila nag-fabricate ng mga doktrina na salasalabat. Dapat kung mayroong continuity at may mabalid na reason, bakit nagkatawang tao? Bakit namatay? Kailangan pong sagutin yon. Hindi yung, may Diyos bang namamatay? Di ba? Pilosopo na yan eh. Mga kapatid, ang humanity po, yung katawan, ang namamatay. Pansinin po ninyo, may mga rason kung bakit, nagkatawang tao yung Kristo. Bakit nagkatawang tao yung Berbo? May rason. Hindi siya basta nagkatawang tao dahil gusto lang niya. No? Hindi siya nag-anyong alipin at nakitulad sa tao dahil trip lang niya. Hindi po, may rason. At napakalalim ng rason na dahilan. Ano ang nagpagulo actually sa kanila? At pinanghawakan na nila yan. Mga kapatid, ito po yun. Sa 1 Timothy chapter 2, mga kapatid, pansinin ninyo, hindi ito nila nauunawaan. Now, ano pong sabi? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Talagang mayroong isang Diyos, mayroong isang tagapamagitan.
Sa tao at sa Diyos, sino yun? Ang taong si Kristo. Bakit? Anong sabi ng Bible? Nagkatawang tao yung Kristo. Para saan? Anong intensyon? Maging tagapamagitan. Bakit? Ang dami ng relihiyon sa balat ng lupa during the time na siya pumunta dito. Wala ni isang relihiyon na sinabi si Kristo, yun ang inyong tagapamagitan. Wala po. Ang daming relihiyon during the time, hindi po ibinigay ni Kristo na maging tagapamagitan o tagatubos ng kasalanan. Tanging ang dugo lamang niya ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan at tanging ang kamatayan lamang niya ang makapagdadala sa atin sa Ama. Napansin po ba ninyo? Kaya napaka-significance ng kanyang pagkakatawang tao. Dahil ulitin ko dahil kung nanatili siyang espiritu, hindi siya mamamatay. Kailangan niyang kumuha ng katawan, gaya ng sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 5, para mamatay sa kasalanan. Another, na binabasa ng mga hidwang grupo, yung mga cult religion, no? Mga kultong religion. Yung 1 Corinthians chapter 15 verse 47, ang unang tao si Adan, pangalawang tao si Kristo. Mga kapatid, paano ba siya naging tao? Nagkatawang tao. Espiritu na nagkatawang tao. Bumaba siya sa langit. May naghanda ng kanyang katawan. Inihanda ang katawang papasukan niya. Hebrews chapter 10 verse 5. Ganon po katindi yun. Another. Yung John chapter 8 verse 40, madalas din nilang ginagamit ito. Actually, mga kapatid, ang konteksto sa John chapter 8, ipinapakilala ni Kristo ang kanyang humanity at divinity, pagka-Diyos at pagkatao. Ano ang ginagawa nitong mga kausap ng mga Hudyo, mga religious diehard? Hindi siya kinikilala, hindi siya tinatanggap. Sinasaysay niya ang buong katotohanan, hindi siya kinikilala. Kaya sabi babasahin nila yan, John 8:40, nagsasaysay na tao sa inyong harapan. Sinasaysay niya ang kanyang buong kalagayan, hindi siya pananiniwalaan. Papatayin siya. Sinasabi niya nag-i-exist na siya, bago pa lang si Abraham, babatuin siya. Alam niyo kung anong tinawag ni Kristo sa mga hidwang tao na yan? Kayo ay sa inyong amang demonyo. Mga anak kayo ni Satanas, sa madaling pananalita. Kaya nga, kung may grupo na hindi talaga tinatanggap ang pagka-Diyos ni Kristo, ang sagot ni Kristo Diyos, simple lang John 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. Kaya ka simple yan. Mga kapatid, alam niyo pa mayroon pang isang binabasa ang mga hidwang grupo. Dito po sa Book of Hosea, chapter 11, verse 9. Mga kapatid, mauunawaan naman ito kung babasahin ng buo yung chapter. Ba't baga isang talata lang gusto niyong basahin? Mga kapatid, ito pong Hosea, chapter 11, verse 9. Simple lang naman unawain Tingnan ninyo Tingnan ninyo. Hindi ko isasagawa ang aking kabangisan ng aking galit. Ang Diyos yan. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Napansin po ninyo, anong dinidescribe dito? Yung temperament, yung behavior, yung character, yung attitude. May paghahambing
Ano sabi? Hindi siya pupunta ron dala-dala ang galit. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos. Di ba sabi ng Diyos yan? At hindi tao. Ano ang sinasabi diyan? Yung pag-uugali. Bakit? Bagamat galit siya sa Ephraim, hindi niya gustong mapahamak. Iba ang attitude ng Diyos sa attitude ng tao. Na pag nag-aalab ang galit ng natin, gusto natin talagang masatisfy ang ating emotion. Ang Diyos hindi. Nagbibigay siya ng malawak na pangunawa, pag-ibig, panahon para makapag-isip ang mga tao tumalikod sa kasalanan. Kaya nga sinasabi natin pwede mong basahin yung bawat talata. Ang tanong, yan ba yung sinasabi talaga dyan? O nililinlang nyo lang ang tao? Dahil nagbuo kayo ng aral na itinago ninyo ang buong katotohanan na ang Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil bakit? Nagsabi nga ng Panginoon, naghahanap kayo ng damay na maisasama ninyo sa lumalagablab na asupre. Dahil kayo mismo ay hindi na papasok sa langit. Yun ang mabigat na statement ng Panginoon sa Matthew chapter 23. Yan ay sa mga religious leader na kausap niya na hindi talaga siya tinatanggap na Diyos. Ganun po ang buong katotohanan. Kaya kung kaibigan ko may nag-aaral sa iyo o nangangaral sa inyo na hindi talaga nila matanggap ang pagka-Diyos ni Kristo, ang aking advice, iwanan mo yung grupo na yan. Kawawa ka dyan. Itinatapon ka nila sa impyerno. Dahil sila mismo, sabi ng Bible, hindi na sila papasok doon. Kalain mo yan. So, sinasagot lang natin ang tanong. Tama po. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung hindi mo yan matanggap, wala siya magagawa. Ayaw mo eh. Ano gagawin natin? Ayaw mo eh. Kung gusto mo lang. Kung gusto mo, welcome ka sa Kanya. Kung ayaw mo, ay huwag mo siyang pilitin na sumang-ayon sa gusto mo. Tatanda natin mga kapatid, minsan lang tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa balat ng lupa. Minsan lang. Isang beses lang tayong mabubuhay. Pagkatapos po ng life span na ibinigay sa atin ng Diyos, haharap po tayo sa Kanya. Haharap po tayo sa Kanya. Sa ayawin natin at sa gustuin, haharap tayo sa Kanya. At magbibigay sulit tayo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ang pinapapasok lang sa buhay sa langit ay ang mga tumanggap kay Kristo. Yung nagsisampalataya kay Kristo. Yung naligtas. Yung hindi po naligtas, hindi po sila papasok sa langit. Sabi ng banal na kasulatan. At ang naligtas, tatandaan po natin, sensitive sa salita ng Diyos. Ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Nakikilala ko sila, nagsisunod sila sa akin. Ano ang pagkakakilanlan? Ang tupa ng Panginoon nakikinig sa Kanya. Ang tupa ng Panginoon sumusunod sa Kanya. Tandaan po natin. Sa Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God
and His righteousness. Ang liwanag po niyan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mong hanapin ang karya ng Diyos, ang kanyang katuwiran. I-prioritize mo ang paghahanap ng kanyang katuwiran, ng kanyang kapurihan, ng kanyang kalooban. Pag nagawa mo ito, religiously, pag sinabi nating religiously, tuloy-tuloy, kahit anong problema, tuloy-tuloy, walang tigil, walang reklamo. Just do it. Ika nga, tinatawanan ka, may rejection, kung ano-ano. Just do it. Tuloy lang. Ano sabi ni Kristo? And all these things shall be added unto you. Ano ba sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 9? Gusto niyong basahin natin yan bago tayo magwakas? Sa John chapter 10 verse 9, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, ibig sabihin maging Kristiyano, ano po? Ay siya maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Itapon niya. Pag inuna mo ba ang Panginoon? Pag na-prioritize mo ba ang Panginoon? Pababayaan ka ba niya? Hindi po. Pero paano mo yung gagawin? Kung kailan mo tinanggap si Kristo, sabihin natin tinanggap mo si Kristo 1990. Simula ng 1990 hanggang ngayon, aktibo ka. Ay mananiniwala ako, pinagpala ka na ng Diyos. Kalaya mo 1990 hanggang ngayon, faithful ka, wala ka talaga. Lahat ng kalooban niya, ginagawa mo. Pagka pinabayaan ka ng Diyos, may problema ka siguro, makang hindi naman. Pag matapat ka sa Kanya, matapat siya sa iyo. Yun ang alam ko. Pero pag susunod dili ka, hindi ka nasumpungang may katapatan, wala sa Kanya ang problema, nasa atin ang problema. Tandaang mabuti, unahin mo ang Panginoon. Mari iniisip natin, may problema ako, pastor eh. May pagsubok ako. Unahin mo ang Panginoon. Paano yung pastor? Meron akong gagawin eh. Unahin mo ang Panginoon. Paano yan kung maliban na lang kung may sakit ka? Hindi ka makabangon. Masakit lang ang lalamunan mo. Okay lang yan. Unahin mo ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Nakikilala ko sila. Nagsisunod sila sa akin. Mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng mga first time lang sa pananampalataya, huwag mapapagod. Malalong paigtingin ang pananampalataya. Kaano man ang pagsubok sa buhay, ito rin yung isang hamon lamang. Maging matapat at sumunod sa Kanya. Tandaan po natin, ang focus, paano ka magiging karapat-dapat sa Kanya. Hindi sa blessing, hindi sa material. Ang focus ng Christianity mo, ng pagiging Kristiyano mo, maluwalhati mo siya. Yan ang focus, Yan ang focus. Paano ko maluluwalhati ang aking Diyos? Lahat ng sandali ng iyong buhay, yan ang iyong paglaanan. Paano matutuwa ang Diyos sa aking buhay? Huwag mong pakialaman yung iba, yung sarili mo. Paano ako susunod sa iyo, Panginoon? Ang dami kong problema.
Hayaan mo yung problema na mamroblema sa kanyang sarili basta ikaw ay sumunod. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pagkasama mo ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Kaibigan, first time mo lang ba makapakinig ng ganitong pag-aaral? Kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, buksan mo ang iyong puso. Anyayahan mo siya, tanggapin mo siya sa oras na ito at ikaw ay maliligtas. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig, pangunawa. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po sa opportunity na makapag-aral kami. Pagpalain mo po ang bawat sandali ng aming buhay dito sa balat ng lupa. Tulungan mo po kami na ikaw ay maitaas namin, araw-araw maluwalhati ka namin. Salamat po, Ama, sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtumanak na si Jesus. Amen. God bless you po. Purihin ang Panginoon.